Kumusta kaibigan? Kung lampas 50 ka na, may tsansa na may tahimik na bisita sa loob ng iyong katawan, ang plaque na unti-unting bumabara sa mga ugat. At ang masaklap? Wala itong pakaway o pa-warning tipong kontrabida. Akala mo okay ka lang pero bigla na lang, boom! May problema sa puso. Pero teka lang, huwag munang magpanik. May magandang balita. Pwede tayong lumaban hindi sa ospital kundi sa kusina. O sa simpleng pagkain, pwede mong linisin ang iyong mga ugat at iwasan ang statins, operasyon at mga mamahaling supplements. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang 7 pagkaing panglinis ng ugat, mga simpleng sangkap na pwedeng idagdag sa araw-araw mong diet. Hindi mo kailangang maging chef o bumili ng exotic na ingredients. Basta may konting disiplina at kaalaman, kayang-kaya. At hindi lang yan, ibubunyag ko rin ang ilang malusog daw na pagkain na baka siya pa ang pasimuno ng problema. Isa sa mga pinakakakaibang salarin, whole wheat bread. O kahit pa brown, organiko o multigrain. Maniwala ka man o hindi, 2 hiwa lang nito ay pwedeng magpataas ng blood sugar at insulin levels na kasing taas ng isang lata ng soft drink o isang candy bar. Kaya't kung gusto mong iwasan ang silent heart drama, samahan mo ako sa video na ito. Baka ang susi sa mas malinis na ugat ay nasa plato mo na pala. Alam mo ba, kapag namamaga ang lining ng ugat mo, parang may velcro na kumakapit sa oxidized LDL cholesterol. Oo, parang may kapit-bisig na ayaw bumitaw. At ang masaklap, marami sa atin ang araw-araw na kumakain ng trigo at vegetable oil. Akala natin heart-friendly. Pero sa totoo lang, sila pala ang gumagawa ng risky mix na diretso ang biyahe ng LDL papunta sa ating mga ugat. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang dapat na laman ng pinggang tunay na kaibig-ibig sa ugat? Simple lang, piliin ang mga pagkain na hindi lang tumutulong magtanggal ng plaque, kundi nagpapataas din ng HDL cholesterol. Isipin mo ang HDL bilang janitor ng katawan mo, masipag, walang reklamo, at laging naglilinis ng bara sa ugat. Gusto mo itong umabot ng higit sa 70 sa iyong lab report. At huwag kalimutan ang triglycerides, panatilihin itong mababa, ideally below 70. Paano? Kumain ng mga pagkaing sagana sa healthy fats, high-quality protein at antioxidants. Iwasan ang mga pagkain na nagpapataas ng insulin ng biglaan, parang roller coaster sa loob ng katawan. Ngayon, handa ka na bang kilalanin ang mga pagkaing pwedeng maging tagapagligtas ng iyong puso? Narito ang 7 kamangha-manghang pagkain na pwedeng idagdag sa iyong dieta para mabawasan ang pamamaga, linisin ang ugat, at iwasan ang sakit sa puso. Hindi mo na kailangan ng statins o operasyon. Kung may bida sa kusina na abot kaya masarap at pangmalakasan sa puso, si bangus yon. Tara, alamin kung bakit ang simpleng isdang ito ay pwedeng maging tagapaglinis ng iyong mga ugat. 1. Bangus, isdang may puso para sa iyong puso. Simulan natin sa isang tunay na bida sa hapag ng mga Pilipino, ang bangus. Hindi lang ito masarap at abot kaya, kundi punong-puno rin ng omega-3 fatty acids na parang bodyguard ng iyong mga ugat. Ayon sa American Heart Association Journal, ang omega-3 sa bangus ay kayang magpababa ng triglycerides, magpakalma ng blood pressure, at pigilan ang pagbuo ng arterial plaque. Sa madaling salita, kung regular kang kakain ng bangus, para mo na ring binibigyan ng spa treatment ang iyong mga ugat, nagiging flexible, relaxed, at hindi madaling barahan. Kung kabado ka sa red meat na punong-puno ng saturated fats, huwag mag-alala. Ang bangus ay nagbibigay ng malinis, heart-friendly na protina na hindi ginagawang cholesterol factory ang katawan mo. Bonus pa, may vitamin D, selenium, at mataas na kalidad na protina ang bangus, kaya talagang nutrient-dense ang isdang ito. Pro tip, iwasan ang deep fry. Mas maganda kung inihaw, steamed o baked. Ipares mo pa sa ginisang malunggay o kangkong na may kaunting bawang. Naku, isang plato ng ginhawa at kalusugan
na hindi lang pampabusog, kundi panglinis din ng ugat. Kung nagustuhan mo ang video, i-type ang isa at kung saan ka nanonood. Kung may gulay na parang superhero sa kusina, si malunggay yon. Tara, alamin kung bakit ang simpleng dahon na ito ay pwedeng maging tagapagligtas ng iyong puso at ugat. True, malunggay, gulay na parang ginto sa likod bahay. Alam mo ba ang malunggay, o yung simpleng punong nasa bakuran na madalas lang nating dinadaanan, ay isa sa pinaka-powerful na gulay para sa puso? Parang tahimik na bayani, hindi maingay pero grabe kung magtrabaho. Punong-puno ito ng antioxidants, vitamins at minerals na tumutulong labanan ang oxidative stress, isa sa mga pasimuno ng plaque sa ugat. Ison sa mga pag-aaral ang moringa ay may kakayahang magpababa ng cholesterol at mag-regulate ng blood sugar. Dalawang malaking salik yan sa pagbabara ng arteries, kaya kung may gulay kang dapat i-prioritize, ito na yon. Isang pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology ang nagpakita na ang moringa leaf extract ay nakabawas ng cholesterol levels sa mga hayop. Ibig sabihin may potential itong maging tagapagligtas ng ating puso. At ang sikreto? Nasa mga plant compounds nito tulad ng quercetin at chlorogenic acid, mga kilalang anti-inflammatory agents na tumutulong din sa pagpapababa ng blood pressure. Kapag isinama mo ang malunggay sa tinola, sopas, ginisa o kahit sa smoothie, hindi lang flavor ang nadadagdag. Parang may natural na tagalinis kang isinama sa plato mo. Isipin mo, isang gulay na abot kaya, madaling hanapin at kayang-kayang liitan pero bigatin sa benepisyo. Parang national treasure na tumutubo lang sa likod bahay. Minsan ang pinakamabisang gamot ay hindi nasa botika, nasa puno lang pala sa tabi ng poso. Ngayon naman, dumako tayo sa creamy, sosyal pero tunay na heart-friendly na prutas, ang avocado. Alamin kung bakit ito ay hindi lang pang millennial toast kundi panglinis din ng ugat. 3. Avocado, sosyal sa lasa, serbisyo sa ugat. Hindi lang pang millennial toast ang avocado, ha? Isa ito sa pinakamagamot na prutas para sa puso, parang eleganteng bisita na tahimik pero grabe kung tumulong. Punong-puno ito ng monounsaturated fats, yung klase ng taba na hindi naninira ng katawan, kundi tumutulong magtaas ng HDL, ang mabuting cholesterol, at magpababa ng LDL, ang masamang cholesterol, na siyang pasimuno ng plaque sa ugat. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of the American Heart Association, ang isang avocado kada araw bilang bahaging moderate fat diet ay nakabawas ng LDL cholesterol sa mga taong sobra ang timbang. O diba, hindi lang pampasarap, pampalinis pa ng ugat. Bukod sa healthy fats, may bonus pa, potassium, fiber at antioxidants tulad ng lutein. Lahat ng ito ay tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure at pagbawas ng inflammation sa daluyan ng dugo. Tandaan, ang mataas na presyon at chronic inflammation ay parang mga silent killer. Unti-unting tumitigas ang gugat at nababara nang hindi mo namamalayan. Kaya't kung gusto mong bigyan ng natural na proteksyon ang puso mo, isama ang avocado sa diet mo. Hiwain sa salad, i-blend sa smoothie o gawing palaman, versatile, masarap at hindi mo mararamdamang nagda-diet ka. Parang cheat meal na hindi cheat. Ngayon naman, dumako tayo sa isang sangkap na laging nasa kusina pero madalas hindi nabibigyan ng spotlight, ang bawang. Alamin kung bakit ito ay parang mini but mighty na tagapagligtas ng puso. 4. Bawang, maliit na sangkap, malaking gawa sa puso. Kung may kusina classic na hindi dapat maliitin, bawang na yan. Sa dami ng ulam na pinapasarap nito, hindi mo aakalaing may tago pala itong superpower para sa puso. Ginagamit na ang bawang bilang gamot at pampalasa sa loob ng maraming siglo at ngayon, pinatutunayan ng modernong agham kung bakit ito epektibo. May taglay itong compound na tinatawag na allicin, na lumalabas kapag dinurog o tinadtad ang bawang.
parang magic dust na natural. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood pressure, cholesterol, at pagpigil sa pagbuo ng bagong plaque sa ugat. Ayon sa isang pag-aaral sa The Journal of Nutrition, ang aged garlic extract ay hindi lang nakabawas ng plaque formation, kundi pinabagal pa ang paglala ng atherosclerosis sa mga pasyenteng may metabolic syndrome. O diba hindi lang pang-adobo, panglinis din ng ugat. Isa pang nakakatuwang benepisyo ng bawang ay ang kakayahan nitong paluwagin ang mga ugat sa pamamagitan ng nitric oxide, isang molekula na tumutulong mag-relax ang blood vessels. Resulta, mas magaan ang trabaho ng puso, mas maayos ang daloy ng dugo, at mas malayo ka sa mga bara at blockage. At ang pinakabongga? Napakadaling isama ang bawang sa halos lahat ng lutuin, gulay, sabaw, sausawan, kahit sa tinapay. Isipin mo na lang, isang simpleng sangkap na abot kaya, pero parang may sariling misyon na protektahan ang iyong cardiovascular system. Galing, di ba? Ngayon naman, dumako tayo sa mga gulay na laging nasa palengke pero minsan ay hindi nabibigyan ng spotlight. 5. Mga berde at dahong gulay, panglinis ng ugat na galing sa palengke. Pagdating sa pag-aalaga ng ating mga ugat, walang tatalo sa mga berde at dahong gulay. Parang mga tahimik na tagapaglinis sa katawan, hindi maingay pero grabe kung magtrabaho. At ang swerte natin kasi ang Pilipinas ay punong-puno ng masustansyang gulay. Kangkong, alugbati, saluyot, pechay, talbos ng kamote, lahat yan parang vitamins na tumutubo sa lupa. Isa sa mga bida sa leafy greens ay ang nitrate na kino-convert ng katawan sa nitric oxide, isang natural na pamparelax ng ugat. Kapag relaxed ang ugat, mas maganda ang daloying dugo, mas bumababa ang blood pressure at mas masaya ang puso. Ayon sa isang malaking pag-aaral sa European Journal of Epidemiology, ang regular na pagkain ng leafy greens ay konektado sa mas mababang panganib ng cardiovascular disease. O di ba gulay pa lang, may panglaban ka na? Bukod sa nitrates, may bonus pa: fiber, magnesium, potassium, at vitamin K. Ang fiber ay parang walis, dinidikit ang cholesterol at tinatanggal sa katawan. Ang potassium naman ay tumutulong magbalanse ng sodium, kaya't hindi masyadong napapagod ang puso. At ayon sa Journal of the American Heart Association, ang mga taong mahilig sa leafy greens ay mas mababa ang tsansa na magkaroon ng atherosclerosis, ang pagkatigas ng ugat dahil sa plaque buildup. Kaya't kung may sinigang na may kangkong, ginisang alugbati o salad na may pechay sa hapag mo, congrats. Parang may pang-araw-araw kang cleansing treatment para sa ugat. Simple, abot kaya at sobrang epektibo. Kaya ano pang hinihintay natin? Kumain na tayo ng gulay para sa puso, para sa buhay. Ngayon naman dumako tayo sa isang simpleng butil na hindi lang pampabusog, kundi panglinis din ng ugat. 6. Munggo, maliit pero matinding panglaban sa plaque. Pagdating sa mga pagkaing tunay na mahal ng puso, literal at emosyonal, munggo ang isa sa mga bida ng kusinang Pinoy. Hindi lang ito pang biyernes o pang tipid, ito'y isang powerhouse ng nutrisyon na kayang tumulong maglinis ngayong mga ugat. Ang munggo ay punong-puno ng soluble fiber, plant-based protein, folate, magnesium, at antioxidants. Lahat ng ito ay may papel sa pagpapababa ng kolesterol at pagprotekta sa daluyan ng dugo. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Nutrition at Clinical Nutrition, ang mga legumes tulad ng munggo ay nakakapagpababa ng LDL cholesterol, ang masamang cholesterol, at nagpapaganda ng daloy ng dugo. Parang maintenance crew sa loob ng katawan mo. Ang fiber nito ay parang walis, dinidikit ang sobrang cholesterol at tinatanggal palabas. Dagdag pa, may polyphenols ang munggo na lumalaban sa oxidative stress, isang tahimik pero matinding salik sa sakit sa puso. At syempre, sino ba ang hindi love ang ginisang munggo? Gawa sa ginisang bawang, sibuyas, kamatis at kadalasang sinasamahan ng malunggay o dahon ng ampalaya.
May patinapa o chicharon pa minsan para sa dagdag na sarap. Pero ang tunay na bonus, hindi lang ito abot kaya at pampabusog, ito'y isang matalinong pagpili para sa puso. Kapag ginawa mong regular ang munggo sa iyong diet, para mo na ring binibigyan ng spa day ang iyong mga ugat. Natural na patunayan at walang statins o invasive na procedure. O diba, munggo pa lang may panglaban ka na. Ngayon naman, alamin kung bakit ito ay hindi lang pampabusog sa umaga, kundi pangtanggal din ng bara sa ugat. 7 Oats, pang-umagang almusal na panglinis ng ugat. Kung may simpleng almusal na parang maintenance crew ng katawan, oats na yon. Hindi lang ito pampabusog sa umaga, ito'y isang natural na tagalinis ng ugat na abot kaya, mabilis ihanda at masarap pa. Ang bida sa oats, beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na parang espongha sa loob ng digestive system. Hinuhuli nito ang labis na kolesterol at tinutulungan kang ilabas ito sa katawan. Ayon sa isang meta-analysis sa American Journal of Clinical Nutrition, ang 3 gramo ng beta-glucan kada araw, katumbas ng isang bowl ng oatmeal, ay kayang magpababa ng LDL cholesterol ng 5-10%. Aba, hindi na masama para sa isang bowl ng lugaw na may saging. At ang pinakabongga, versatile ang oats. Pwede itong gawing mainit na oatmeal na may prutas at honey, overnight oats na may mani at gatas, o ihalo sa smoothies at baked goods. Parang kamilyon sa kusina, kahit saan mo ilagay, gumagana. Kapag ginawa mong ugali ang oats sa agahan, para kang may sariling crew na naglilinis ng arteries mo araw-araw. Flexible ang ugat, happy ang puso at malayo ka sa mga nakababahalang bara. O diba? Isang bowl lang pero panghabambuhay ang benepisyo. Akala mo healthy pero may tinatagong kalaban sa puso. Tara, kilalanin natin ang 3 so-called healthy na pagkain na pwedeng lihim na sumisira sa iyong cardiovascular goals. Food number 1, flavored yogurt at low-fat dairy, sweet pero sneaky. Una sa listahan, ang mga flavored yogurt at low-fat dairy products. Madalas natin itong bilhin dahil sa akala nating mas kaunti ang taba, mas healthy. Pero heto ang twist, kapag inalis ang taba, kadalasang pinapalitan ito ng asukal o artipisyal na pampatamis para hindi mawala ang sarap. Ang resulta? Nagkakaroon ng insulin spike sa katawan na pwedeng magdulot ng pamamaga sa ugat at mas maraming taba. Parang nagpalit ka lang ng problema, imbes na taba, asukal naman ang sumalakay. Nakakagulat pero ang plain full-fat yogurt, yung walang dagdag na asukal, ay mas makakabuti pa sa puso mo. Basta't syempre, tamang dami lang at hindi buong tube kada kain. May healthy fats ito na tumutulong sa katawan at hindi nagdudulot ng sugar roller coaster. Kaya next time na mamimili ka, huwag agad magpadala sa low-fat label. Basahin ang ingredients at piliin ang tunay na simple, tunay na masustansya. Food number 2, granola at energy bars, wholesome dough pero may tinatagong asukal. Susunod sa listahan, granola at energy bars. Sa packaging pa lang, parang ang bait na nila. May oats, nuts, seeds, parang pang-commercial ng healthy living. Pero teka, kapag binaligtad mo ang label, biglang may surprise guest. Added sugars, syrups, at kung ano-ano pang unhealthy oils. Parang akala mo wholesome, pero may tinatagong kalaban sa kolesterol mo. Ang snack na sanay pampalakas, nagiging pasimuno ng insulin spike at inflammation sa ugat. Kaya kung mahilig ka sa granola, bakit hindi mo subukang gumawa ng sarili mong bersyon sa bahay? Kumuha ng rolled oats, raw nuts, seeds, at konting natural sweetener gaya ng honey o dates. Mas masarap, mas kontrolado at tunay na wholesome, parang granola na may puso. Food number 3, vegetable oils. Hindi lahat ng gulay mabait sa ugat. At sa wakas, mga ka-GK, dumako tayo sa isa sa mga pinaka-nakakagulat, vegetable oils gaya ng corn oil at soybean oil.
Akala natin mas mabuti kaysa sa mantika, pero heto ang totoo. Marami sa mga langis na ito ay sobrang processed at punong-puno ng omega-6 fatty acids. Kapag sobra ang omega-6 sa katawan, nagkakaroon ng chronic inflammation at yan ang tahimik na pasimuno ng plaque buildup sa ugat. So anong mas magandang alternatibo? Extra virgin olive oil o coconut oil? Puno sila ng monounsaturated fats na tunay na heart-friendly. Parang yakap mula sa paborito mong tita, mainit, masustansya, at laging may dalang pagkain na hindi lang masarap, kundi mabuti rin sa katawan. Ang puso mo hindi dapat niloloko ng label. Heto na ang mahalagang punto, kaibigan. Minsan, yung mga pagkain na akala natin ay pampalusog sa puso, sila pa pala ang tahimik na gumagawa ng cholesterol traffic sa loob ng katawan. Parang mga produkto na may pa-healthy sa harap, pero pagtingin mo sa likod, naku, puro asukal, additives, at kung ano-ano pang pampabara. Isipin ang iyong ugat na parang kalsada, ayusin ang traffic. Isipin mo ang iyong mga ugat na parang EDSA tuwing rush hour. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng trapiko, kolesterol, plaque at pamamaga na nagpapabagal sa daloy ng dugo. Pero heto ang good news. May mga simpleng gawi na pwedeng gawin araw-araw para linisin ang traffic at panatilihing smooth ang biyahe ng dugo mo. Karamihan sa mga tao, iniisip na ang solusyon sa baradong ugat ay gamot o operasyon. Pero ang totoo, ang pang-araw-araw mong gawi mula sa pagkain, paggalaw at mindset ay pwedeng magbigay ng malaking tulong sa pagpapababa ng kolesterol at pag-iwas sa plaque buildup. Ngayon, gusto kong ibahagi ang 3 makapangyarihang natural na kasangkapan na pwedeng simulan ngayon na ngayon din. Baka magulat ka, hindi sila mahal, hindi sila komplikado, pero grabe kung tumulong sa puso mo. Regular na ehersisyo, hakbang para sa malinis na ugat. Simulan natin sa pinaka-basic pero sobrang epektibo, ehersisyo. Hindi mo kailangang maging atleta o magpa-member sa gym para makinabang. Kahit 30 minutong brisk walking, konting bisikleta o pasayaw-sayaw sa sala ilang beses sa isang linggo, malaki na ang tulong sa iyong puso. Ang magandang cholesterol, HDL, ay tumataas habang ang masamang LDL ay bumababa. Isipin mo ang HDL na parang mga mini garbage truck sa dugo mo. Nililinis ang cholesterol bago pa ito dumikit sa pader ng ugat. At ang bonus? Mas lumalakas ang puso mo, kaya mas efficient itong mag-pump ng dugo. Kaya bawat hakbang mo parang naglilinis ka ng traffic sa loob ng katawan. Dahil sino ba naman ang gusto ng cholesterol traffic jam, di ba? Mas masarap gumalaw kaysa maghintay sa pila ng sakit. Regular na masahe, relax ka na, linis pa ng ugat. Ngayon, heto ang underrated hero ng kalusugan, masahe. Akala ng iba pang relax lang. Pero ang totoo, may medical powers din ito. Ang regular na masahe ay nakakapagpababa ng stress hormones tulad ng cortisol, nagpapaganda ng daloyng dugo, at nakakatulong sa pagbaba ng blood pressure. Bakit mahalaga ito? Dahil ang stress at high blood pressure ay nagdudulot ng pamamaga sa ugat at yan ang daan sa plaque buildup. Kapag kalmado ang nervous system mo, mas nagiging active ang katawan sa pag-heal at pag-repair. Kaya't ang masahe ay hindi lang pampasarap, ito ay pangontra sa sakit, panglinis ng ugat at pampatibay ng puso. Isipin mo na lang, 1 oras ng masahe, parang binigyan mo ng spa treatment ang cardiovascular system mo. Oh, di ba? Relax ka na, healthy ka pa. Sapat na tulog ang overnight repair system ng katawan. At sa wakas, narito ang sikreto na madalas hindi napapansin, ang tulog. Hindi lang ito simpleng pahinga. Ito'y parang overnight maintenance crew ng katawan mo. Habang mahimbing kang natutulog, abala ang katawan sa pag-aayos, pagre-reset ng cholesterol balance, at pagbibigay ng pagkakataon sa mga ugat na makabawi mula sa stress ng araw. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong kulang sa tulog
Lalo na kung mas mababa sa 6 na oras kada gabi, ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng tigas ng ugat at sakit sa puso. Kaya't kung palagi mong sinasabi, sana may dagdag na oras sa araw, baka ang sagot ay hindi dagdag na gising, kundi mas maagang pagtulog. Isipin mo ang tulog bilang magic potion na hindi mo kailangang bilhin, ihalo o i-research. Kailangan mo lang itong i-prioritize. Libre, natural, at sobrang epektibo para sa puso mo. Mga pangkaraniwang pagkaing may extraordinary powers. Ayan na sila: bangus, malunggay, avocado, bawang, leafy greens, munggo at oats. 7 simpleng pagkain na abot kaya, masarap at siyentipikong napatunayang tumutulong sa paglilinis ng ugat. Hindi mo kailangang magpa-opera o uminom ng statins agad-agad. Minsan, nasa plato mo na pala ang solusyon. Tandaan, maliliit na pagbabago sa pagkain, tulog at galaw ay pwedeng magdulot ng malalaking benepisyo sa puso. Parang naglalakad ka sa bagong aspalto, smooth, ligtas at walang potholes. Gawin mo na para sa pusong masaya at ugat na malaya. Kung gusto mong magpasalamat ang katawan mo bukas, simulan mo na ngayon. Pumili ng isa sa 7 pagkain at isama sa iyong hapag. Gumalaw kahit 30 minuto lang. Magpahinga ng sapat, treat mo na ang sarili mo sa tulog. At kung kaya, magpamasahe paminsan-minsan, hindi lang pampasarap, kundi panglinis din ng ugat. Comment kung alin sa mga tips ang gusto mong subukan muna. Mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas marami pang Tagalog health tips na masarap pakinggan at madaling sundan. I-share ito sa mga mahal mo sa buhay dahil ang kalusugan mas masaya kapag sabay-sabay.